Para may assessment kayo. Sir, pwede mag-record? Pwede. Co-host ka na eh. Ano, sir? Please ask the host to give you permission to record. Okay. Saan ka na ba? Hindi. Game ka na ba? Nagna-navigate ka na ng screen dyan. Medyo mahina yung boses mo. Hello? Sige, isa pa. Hello? Kailangan ganito kalapit? Yan. Para mas marinig ka namin. Ayun. Miss Rai, no? Hi, Miss Rai. I'm Edith Cabrera, approaching for Sun Life. Nakita ko po kasi yung interest nyo to avail insurance. So, Miss Rai, may I ask if you are a breadwinner? Hindi po, ma'am. Nagko-contribute lang po sa family. Okay, good. Ayun, narinig nyo na po ba? Pwede pong... Ay, sir, wait lang ha. May tumatawag sa akin. Sorry. Ayan. Miss Ripe, meron lang tayong konting survey. It's just 4 questions. If may mag-ready na lang po ng ballpen and paper para masagutan natin yung survey. Okay po. Ayan. Ito po yung mga questions. I-write down mo lang kung A, B, or C yung sagot mo. Ayan. For the first question is, my savings today, is it 3 times my monthly expense? B, 1 to 2 times of monthly expense? C, I have less than a month of monthly expense. Ayan. Okay po. Okay na po. Next question po is budget. I have a structured budget and detailed record of my expenses. B, I have an idea on how I spend, or I have ballpark figures of my spending. Or letter C, I just wing it. Okay na po tayo? Next naman po is life insurance. If yung life insurance coverage mo ba ay 3 times your annual income. B, if 1 to 2 times your annual income. C, kapag less than. Ayan. And next po is about investment. Ito naman, if familiar kayo sa stocks, mutual funds, UITF, BUL, or real estate. B, kapag naka-time deposit or money market accounts kayo. Or C, you don't have investments yet. Ayan. Ito naman, I think last. Ay, wait lang. Wait lang, sir. Go lang. Sige. Sagutin mo na yan. Teka lang, sir, ah. Pwede. Teka lang. Sorry, ah. Ayan. Okay na po tayo dito sa my debts. Yes po. Ayan. Ayan. I-mark lang po natin if yung mga answers natin ay A, B, or C with 3 2 points corresponding.
Hindi na po, ma'am. Ayan. Let's see if yung pa-total na lang po yung sa atin. Ayan. If you are 14 to 15, you belong to the majority and you are doing great. 9 to 13, today's learning will help you sleep better at night. 9 and below, you need to schedule a financial session with a financial advisor. Miss Rai, ano pong score nyo? Na-add na po ba? Naka-mute si Rai. Yes po, ma'am. Na-add ko po. 7 po. 7. Ayan. Belong tayo sa 9 and below. And good thing, hindi siya masamang bagay dahil meron tayong pwedeng malaman, pag-aralan pa para mas ma-improve natin yung financial literacy natin. Ayan. So, Miss Rai, narinig niyo na po ba yung 40-20 rule? Yes po, ma'am. So, mas i-elaborate lang natin kung ano yung nalalaman niyo pa sa 40-20 rule. So, Miss Rai, anong year po kayo nag-start mag-work? Ilang taon kayo nag-start mag-work? 19 po. 19. Mas bata sa general average na nagtatrabaho. So, ang retirement sa Pilipinas is 60 years old. And during this time, yung 20, yung sa'yo, 19 to 60, yun yung ating working years. Ito yung kasama pa tayo sa working class dahil meron tayong skill, meron tayong time, meron tayong able pa tayong i-employ ng mga employers natin. Ayan. It is a total of 40 to sa'yo, 41 years. But, ang lifespan ng tao is up to 80 years old. Yan. Ito yung average lifespan ng tao ngayon. So, after 60, meron pa rin tayong tinitingnan na 20 years. So, doon sa sinabi natin na meron pa tayong working capacity. Siyempre dito, Miss Rai, ano yung goals mo before ka mag-60? Goals ko po before mag-60 is, syempre po magkaroon po ng investment or investments. Investment. Siyempre, para makagkaroon tayo ng investment, we need to work and we need to earn money. And siyempre, for leisure time, gusto rin natin makapag-travel. Pwedeng within the Philippines or outside the Philippines. Siyempre, kapag nag-work tayo, hindi natin gustong nasa entry level lang tayo hanggang mag-60 years old tayo. Gusto nating ma-promote kasi with promotion, there is increase of income. So, bukod dyan, meron tayong mga dream car, meron tayong mga desire to do business. And ano ba yung purpose ng business? It is to earn also, di ba? So, dream house. Lahat naman ng Pilipino gusto magkaroon ng sariling bahay. And, syempre, at this age, 20 to 60, malamang malaki ang chance na magkakaroon tayo ng mga pamilya. And sa pagpapamilya natin, kapag may karoon ng anak, kailangan nating mag-aral. Ayan. So, ngayon, for 40 years, ito yung mga goals natin. Tatanungin kita ulit, Ms. Rai, ano naman po yung goals mo from 60 to 80 years old ka na? Syempre, ma'am, gusto ko po magkaroon ng holiday. I mean, yung makakapag-relax na lang po ako. Tapos, makakapag-iwan din po ako ng legacy sa mga susunod kong generation. Wow, good answer, Legacy to the next generation. Ayan. Siyempre, habang build natin itong 40 years, ayan. Siyempre, habang binibuild natin itong 40 years,
kailangan din natin i-consider yung magiging support na or ano yung magiging source of income natin kapag hindi na tayo kayang i-employ ng mga empleyado, ay hindi na tayo kayang i-employ kasi at the age of 60, siguro kung napakalaki na lang talaga ng contribution mo sa isang company, saka kanila pwedeng i-hire o kaya ikaw ang may-ari ng business, ikaw pa rin yung CEO nila, pero at this age meron marami ng mas bata, mas marami may ideas. So, tayo at that age, nagkakaroon na tayo ng limitations. So, sa limitations natin, unang-una physically, medyo mahina na ang mga katawan natin. So, na-mention mo nga kanina, na we desire na mas magkaroon ng bakasyon, na mas magkaroon ng pahinga. And good thing din yung sinabi mo, Miss Rai, na gusto mong magkaroon ng legacy for your future children or for your future generation. Siyempre, we cannot give that kapag hindi natin napaghandaan yung next 20 years. Ngayon, ano-ano ba yung mga common sources of income kapag 60 years old ka na? Yung salary kasi medyo alanganin na. So, meron tayong SSS, meron tayong GSIS, meron ding anak. Siyempre, yung mga napag-aral natin, minsan, because they love us, nagpo-provide sila. Pero ang problema is, yung next 20 years after mo mag-retire can be the longest holiday of your life, but also can be the longest nightmare of your life. Bakit? Dahil at this time, hindi natin sure kung kapag hindi natin napaghandaan yung 20 years na to, yung dream natin na makapagpahinga at magkaroon ng legacy, pwedeng mahirapan tayo i-achieve. Or worst, wala na tayo mai-provide, kailangan pa nating manghingi. Yan. So, paano ba yung working style ng mga Pilipino ngayon? Siyempre, may talent tayo, may trabaho. Kapag sumahod, siyempre ito yung nagge-generate sa atin ng income. Pwedeng nagsisave tayo. Pero, at the end of the day, kailangan natin silang gastusin. Ngayon, ganito yung cycle kasi ng Pilipino. Magtatrabaho, magbabayad ng bills. Ngayon, di ba mga millennials tayo? Nag-start ka mag-work is around 19. And I guess wala ka pang around 30. So, nasa linya ka pa ng mga millennials. Di ba meron tayong sinasabi nga na you only live once? Siyempre, sa you only live once, di ba ng mga bata tayo, parang medyo konti lang yung na-receive natin. So, etong prinsipyo na to, it's like giving the best for yourself. Ayan, imbes na gusto mo lang naman ng kape, pero ang hinahanap natin is Starbucks. Gusto mo lang naman ng maayos na damit, pero mas type natin yung mga branded. O kaya gusto mo lang naman mag-unwind. Gusto natin mag-Baguio or gusto natin mag-travel, pero dahil gusto mo best yung para sa'yo, we also try na mag-travel outside the Philippines. Those things are good for ourselves, pero dahil nga sa paniniwala na you only live once, nakakalimutan natin that we also retire once. Ayan. Sabi dito, start preparing for your future now. Bakit? Kasi once we retire, once lang din tayo mabubuhay, pero once lang din tayo aabot ng 60 and hindi na tayo ulit makakabalik ng 20 years old ka para mag-generate ng income na sasapat sa atin. So, ngayon,
bibigyan kita ng bagong mindset on how can we improve our financial situation. So, ayan, magtatrabaho tayo, mag-i-inquire tayo ng mga talent, itatry natin i-improve ang sarili natin, and to gain income, but dito magkakaroon na tayo ng difference. Not only to save, but also to protect and also to invest. Then, gastos, then the cycle, and if we do this at 40 years, we will know na hindi tayo zero kapag 60 years old na tayo. So, ito yung breakdown ng ating pangatlong bilog, yung save, protect, and invest. So, 80% for all our needs and wants. Dito pumapasok yung concept of budgeting. Yung mga na-mention natin kanina, you only live once. Pwede ka mag-Starbucks, mag-travel abroad, mag-branded na damit, but only up to 80% of your income. Kasi allotted na yung 20 for savings and investment. Pero meron din tayong isa pang concept. It is 70, 20, and 10. So ito, we give back to the Lord 10% of the tithes. Take note, hindi natin binawasan yung savings and investment. At ang binawasan natin is yung needs and wants. Kung kanina, dun sa 100% na gastos, kung gusto natin ng kape, Starbucks. Dito sa 80 to 20, kung gusto natin ng kape, pwede na yung 7-Eleven na kape. Pero kapag yung 70, kailangan natin mag-budget, mag 3-in-1 muna tayo na coffee ko. Ayan. So, ayan. Kanina, di ba, sa survey natin, minention natin yung save and invest, investments. Ikaw, Ms. Rai, in what areas do we need to save and invest? Sa tingin ko po, ma'am, para po sa akin, sa health insurance din po. Tsaka po sa invest din po para sa business. Yan, good thing talaga yung health and investments for businesses. Pero meron akong i-introduce sa'yo na new concept. Though important yung business, though important yung health natin, pero meron tayong tinatawag na dapat meron tayong tinatawag na liquidity. Ano ba yung liquidity natin? So, ito yung kapag nangailangan tayo, meron tayong dudukutin. So, I'll introduce to you emergency fund. Ikaw, Ms. Rai, ano po yung pumapasok sa isip mo kapag narinig mo yung emergency fund? Ito po yung mga unexpected na mga events sa buhay natin. Kasi kailangan po natin malaking halaga na. Wari na lang po nagkasakit. Huwag naman sana. Ayan. Yes. Kapag may mga hindi tayo ini-expect na pangyayari. So, the concept of emergency fund is different from savings. Kasi ang allotted sa emergency fund is kapag right away, may mga bagay na unexpected na nangyari. So, ang pinaka-latest or pinaka-biggest proof na kailangan natin ng emergency fund is the COVID-19, right? So, before that, balikan natin to. Magkano kaya yung dapat nating i-allot as our emergency fund? It is 3 to 6 times of our monthly expenses. Bakit kaya 3 to 6 times? Kasi, upon emergency, or upon mawalan tayo ng source of income, kaya parang nating mabuhay, or kaya nating mabuhay ng marangal for 3 to 6 months bago tayo makapaghanap uli ng trabaho or establish uli ng another source of income. So, ayun na. Pabalikan natin si COVID-19. Siya yung
living proof na hanggang ngayon living pa rin na kailangan natin ng emergency fund. Kasi, Ms. Rai, may I know if naapektuhan ng COVID-19 yung trabaho nyo? Actually, ma'am, hindi po kasi distributor po kami ng medical supplies. Medyo nag-boom pa nga siya ng pero, syempre, mahirap pa rin po. Kasi pupunta po kami ng hospitals minsan. So, hindi rin po ganun kasi. Ayan. Syempre, kapag medyo medical related ang business or ang trabaho mo, magbo-boom. Pero kapag nasa ibang industry ka, affected kasi dahil maraming business ang nagre-rely sa dami ng tao. So, kailangan magbawas, mag-lay off, and good thing hindi tayo affected ng mga layoff, pero in some other ways affected pa din tayo. So, Ms. Rai, can you give me some examples of life risk na maiisip mo? Siguro, ma'am, kapag nawalan ka ng trabaho. Siyempre, parang domino effect na po yun. Nawalan ka ng trabaho. Hindi mo naman mabibili yung mga pangailangan mo. Ayan. Yan yung mga sinasabi nga natin kanina na hindi natin inaasahan na darating na may malaking impact sa buhay natin. Or yung na-mention mo nga na domino effect sa atin. So, ayan. First, ang pinaka-common na maaari nating maisip kapag life risk, unang-una is health kanina. Di ba, Ms. Rai, na-mention mo kanina na isa sa mga pinakamagandang pag-investan is health. So, ito, i-introduce natin is yung protection for our health. Dahil, at lalong-lalo na yung mga critical illnesses. Bakit? Kasi ito yung mga illnesses na masasabi nating traitor kasi hindi natin alam or madidiscover na lang natin sila malala na. Parang kanina, ang saya-saya mo pa, tapos napasobra ka lang ng crispy pata, nasa ospital ka na. Ayan. And may I share din a story kasi I am part of a business outsourcing company. So, yung boss ko na nasa US, yung parang mother company namin, meron siyang Filipino na cook. Tapos yung anak ng cook na yon is nagkaroon ng cancer. So, dahil mabait yung boss, nag-provide siya ng $100 na assistance dun sa anak niya. It is around $500,000. So, ako yung mismong nagpa-process ng reimbursement. So, $500,000 for only 3 months na ubos niya na. Pero, good thing naman kasi matatapos na yung gamutan niya. So, every week, kailangan namin mag-release ng 20,000 to 40,000. So, ganun kamahal yung pagkakaroon ng sakit. And yung mga common na sickness, and syempre, sana all merong boss na mayaman, di ba? Na magbibigay sa atin ng ganun. Pero kung normal lang tayo mga Pilipino, itong mga sakit na to, parang titiisin mo na lang ba? Or tatry mong magpagamot? Syempre, kung Pilipino tayo, may mga mahal tayo sa buhay, may mga anak tayo, may mga magulang tayo, tutulong sila para makapagpagamot tayo. So, this na-mention ko, di ba kanina, na ganito talaga yung range ng chemotherapy session sa Pilipinas. Ayan. So, kapag nagkasakit tayo, ano yung unang-una nating pagkukunan ng pera? Una, yung savings natin. Kung may emergency fund tayo, malamang nagamit na rin natin yan. Next naman, mga resources, mga naipundar. Usually, may ibebenta at may ibebenta yung mga naipundar. Last resort natin
is mangungutang either sa family members o kaya hihingi ng tulong sa government. 'Di ba? May mga tumutulong na pa rin yung mga charity works. Ayan. So, hangga't maaari, alam ko bawat isa sa atin, ayaw nating dumating sa punto na yon dahil una, nakakapagod, pangalawa, hassle, and sana mas madali na lang yung pagpasok ng pera sa atin. Ayan. Kapag hindi natin na-provide yung mga ganitong expenses, maaaring iisin na lang natin yung sakit, kaso ito yung kakahinat lang natin. And wala na namang nag-aasam na mag-shortcut tayo dyan, di ba? Ayan. So, ayan. Na-mention na-discuss na natin yung health protection. Ngayon naman, may I know ano po yung idea nyo about investing? Yun po, investing, parang nilalat mo yung money mo na mag-grow, mag-accumulate. Ayan. Mag-accrue by time. Yes, napakagandang concept nito. Dahil, ang investment ay pinapakilos mo yung pera mo nang hindi ka napapagod. Ayan. Ang mga contributors, kung paano lalago yung pera natin or mag-gain siya is time. So, we should start as early as we can. Money, as much as we can dahil mas marami kang na-invest, mas marami kang interest. And next is interest. Ito, mas maganda nating pangalanan siya na compounding interest. Kasi 'di ba, ang utang nag-i-interest, pero ang investment nag-i-interest din. So, pipiliin natin kung ano yung gusto nating interest. Ayan. So, ayan. When should I start? Kailan ba tayo dapat na magsimula? Ikaw, Miss Rai, tingin mo kailan yung best start na magsimula, mag-invest? Ayun na po, hanggat malakas pa. Yun. Gusto ko yung hanggat malakas pa. Yan. Siyempre, the best time was yesterday. Kasi, mas urgent, mas urgent, mas maganda. Pero kung hindi natin nagawa yesterday, we still have a chance to do it today. Ayan. Insurance. Today, you are insurable. Maybe tomorrow, you're not. So, today, if you're insurable, let's do it today. Do it ASAP. Bakit ASAP? Dahil, ang kalaban nga natin ay, sa insurance, ang kalaban natin kasi is oras. And, is oras. Bakit? Kasi, pwedeng insurable ka ngayon, wala ka pang nararamdamang sakit or malayo ka sa peligro, but we don't know tomorrow if may ma-diagnose na sakit or may ma-meet tayong accident. Ayan. Investment is not a marathon. Is a marathon, not a 100-meter dash. Time is an ally or a threat. Ayan. I'll share to you a quote from Benjamin Franklin. You may delay, but time will not. Pero meron din akong mga Filipino version yan. Kasi mga millennial Tumatakbo ang oras na iiwan na ako ng panahon. Diba? Kayong Mojo Fly pa yung mga luma na. So, bakit? Kasi kalaban pa rin natin ng oras, pwede tayong maiwan kapag hindi natin sinabayan. Meron pa, kung Sarah G ka, di mo namalayan na uubusan ka ng oras, pwede ba bang humiling ng isa pang araw? Ito, di ba may movie to? Dahil, kapag nasa deathbed ka na, kahit humingi pa tayo ng one more day, para lang may maiwan tayo sa ating family, wala tayong magagawa. Hindi tayo makakahingi ng isa pang araw. So, Ms. Rai,
May I know kung ano yung nakikita nyo sa screen? Expiration date po ng dala. Ayan, expiration date. Ang food, merong expiration date, na-foresee kung hanggang kailan lang sila usable. Pero ang tao, walang expiration date. So, hindi natin alam, walang nakakaalam. Lord lang nakakaalam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Ayan. So, life insurance is like a parachute. If you don't have it the first time you need it, there is no second chance. Ayan yung kanina, di ba? Hindi tayo makakahingi ng isa pang araw. When you are young or live too long, these are the people you might be needing. Ito yung mga taong kailangan natin. Siyempre, if nagkasakit tayo or umaba yung buhay natin, umaba tayo sa 80 years old, we need people, lalong-lalo na yung mga relatives natin, to give help and to give aid sa atin. Pwedeng meron silang mai-contribute, pero hindi natin pwedeng i-expect that they will provide everything that we need. Next naman, meron tayong mga friends. They may give donations and prayers, but the same thing, hindi natin pwedeng i-demand na lahat ng pangangailangan natin is maibigay nila dahil meron din silang sariling pamilya. And colleagues, they may give flowers and assistance. Pero ito yung pinakagusto nating mahanap sa araw ng pangangailangan. Bukod syempre sa Lord, sana may financial advisor tayo na magbibigay ng cheque for our loved ones because long time ago, she educate you to plan and secure your financial needs. Sana all may cheque. Ayan. So, now I'll ask you, are you ready to change your perspective? So, Miss Rai, ready na po ba kayong gawa ng paraan? Yung score natin na 9 kanina para ma-achieve natin yung highest score. Mga narinig ko po sa inyo, ma'am, ready. Oh, ready. Ayan. So, ayan. Itong mga susunod na ipapakita ko sa'yo, these are samples ng mga maaari naming may offer sa'yo. So, ito, life insurance coverage of 1M with accidental benefit. Etong slide na to is VUL related. So, pag VUL, meron kang insurance coverage, meron kang accidental death benefit, and meron kang additional na investment. Meron siyang investment part. So, dito, si Juan de la Cruz, na 20 years old, non-smoker, at the age of 60, kapag maganda yung market at nag-gain tayo ng 10% interest, we may gain 4.3 million. If you, pag umabot siya ng 65, ang ating fund value, may aring umabot ng 6.9. Yan. So, eto medyo bata pa si Juan de la Cruz. Let's see, meron dito around 25 years old. Same pa din, may 1M siya, may accidental benefit siya na 500. Medyo late siya nag-start, pero at the age of 60, meron pa rin siyang 7.2. At the age of 65, meron siyang 11 million. Miss Rai, itong pinakamaliit. Itong 7.2 ba, kaya ba nating maipon hanggang age of 60? Pwede, pero medyo mahirap. Kasi ilang taon? 25 hanggang 60, mga ilang taon yun? 35 years para ipunin to? Pwede naman, siguro kung napakasinop natin sa pera. Pero, paano pag sinabi ko sa'yo na kaya nating i-achieve to kapag magsisimula tayo ngayon? Ayan. So, itong
insurance coverage, kayang i-provide ni company ngayon, pero ayaw natin. 'Di ba? Yung accident, kayang i-provide, pero ayaw natin. Pero kapag wala tayong VUL, tas may nangyari, wala tayong mapagkukunan. Ayan. So, ito is another product of Sun Life. This is more on health protection. Ayan. Hindi lang yung major na 3 yung i-cover, but 64 major critical illnesses, 34 minor, 16 specific cancer conditions. Siyempre, kailangan din natin pag-aralan ano ba yung mga covered, ano ba yung mga hindi. And I think this would be a good protection for you anything happen. So, Miss Rai, maaari ko bang, tingin mo ba kapag nag-present ako sa'yo ng isang product na kaya mo naman and maganda yung coverage, sisimulan mo siyang gawin or sisimulan mo siyang i-avail? Yes, ma'am. Sisimulan ko po. Ayan. Miss Rai, pwedeng pa-email or pa-chat sa akin yung email address, contact number, full name, and birthday para magawan kita ng sample proposal. Noted po, ma'am. Thank you po sa offer. Ayun po. Sige po. Thank you. We'll contact each other through email. Thank you po. Ayun. Okay ka na, Idet? Okay na po. Yan. Palakpakan naman natin si Idet, guys. Grabe, galing. Idet, kinakabahan ka ba? Medyo lang. Medyo halata nga dun sa voice. Pero okay naman yan. Okay. So, tanong ko lang, ito bang sample proposal na sinabi mo lang siya since this is like a mock presentation o ito talaga yung plano mong gawin by the time na ma-meet mo yung client? Feeling ko medyo ganyan. Ganito, pag i-meet mo yung client, pag na-meet mo na virtually yung client mo, wala lang yung mga distraction dahil may tumatawag. Pero more or less. Doon tayo sa ending, doon tayo sa ending? Oo. Yung sa sample proposal. Yung sir, yung pinakita yung VUL? Yung sinabi mo kanina na hingin ko yung name mo, date of birth, tapos email ko. Is it something na ginawa mo lang kasi mock presentation lang to o yun talaga yung practice na gagawin mo by the time na ma-meet mo na yung client? Parang dire-diretso na. What do you mean dire-diretso na? I mean, ginawa lang sir ngayon. Pero hanggat maaari, diretso na sa proposal. Kung ano Ayun. Kung yung pwedeng ma-offer. Ayun. Kinonfirm ko lang. Baka yun talaga yun. Baka mawala pa. So at least alam ko. And then yung siguro dahil bago pa kayo, unfamiliar pa kayo sa mga products, yun, medyo mahaba yung dun sa pagtambay mo dun sa mga plans. Kumbaga, pwede mo na siya i-explain by the time na nag-generate na kayo ng proposal, nalaman mo na yung needs na yung client. Yun, yung sa Sunfit and Well, pwede mo siyang sabihin na most comprehensive health insurance sa Pilipinas. Yun. Tapos yun sa pinapakita mo yung VUL benefit. Tanong ko lang sino ba yung may ayaw? Yung client ba? Yung company? Kasi sabi mo yung 1 million, pero ayaw natin. Sino ba yung may ayaw doon? Ayaw nating mangyari. Ayaw natin mangyari. Ayaw pa natin na right now. Ganun.
Okay. Kasi, yun lang, baka maguluhan yung kliyente. Wala, baka ang maipasa natin na message is assuming tayo. So, ayun, yun, build connection. Medyo hindi natin napapatawa si Rai. Pero sa dulo, bumawi ka naman sa Mojo Fly tsaka sa kay Sarah G. Pero dun sa duration ng conversation, siguro typical na bago, nag-a-adjust pa. So, ayun. Ayan. So, ayun, tama. Wag Sun Life product, Sun Life plans. Alright. And then, imbes na offer, sulat nito guys, imbes na offer, you can use the word recommend. Right? So, ito yung financial plan. And then, mga good points mo naman, good on asking questions. Doon sa 40-20, maganda talaga na tinanong mo yung goals ng clients kasi pwede mo yun gamitin as your advantage para i-focus. O, di ba, client, ito yung goal mo. Ngayon, paano mo ba gusto ma-achieve yung goal mo? Ano ba yung mga steps na gagawin mo para ma-achieve yung goal mo? So, yun. Good on asking questions. As good on details din naman. Tama din naman yung mga instances na ina-affirm mo yung pag may mga bagay na sinasabi siya, ina-affirm mo din talaga. And then, yung story, is this true story? Yes po. And okay. So, na-surprise mo ako dun sa story And the thing is, tama naman yun. Yung story kasi, stories sell, facts tell. So, somehow, kailangan pa rin talaga natin na magbigay ng stories. So, kung wala kayong personal stories, pwede nyo hiramin yung kwento ng clients ko, kwento ng clients ni Joseph, or i-google nyo. Good example dyan, Francis Magalona. Wala pa kayong Magalona, nabalitaang naghirap. Though si Elmo nag-artista, pero late na siya. Ang pinakaunang nag-artista doon, si Maxine. Pero hindi sila naghirap dahil may Sun Life Insurance, si Kiko. So yun yung pwede niyong gamitin. Hey, congrats Edith, congrats Alright. Anong feeling mo, anong nararamdaman mo na somehow nakapag-present ka ng financial planning? Okay, sir. Good experience. Good experience. Alright, sige. So, 6:49 ngayon, 3-minute break tayo para makapag-prepare si Riza bilang isang advisor and si Althea bilang isang client. So, break muna tayo. Patugtog muna tayo ng Mojo Fly kasi yun yung sinabi ni Edith. Ayan, pwede kayong kumuha ng coffee ninyo, mag-CR. So, break muna tayo. 6:52, balik tayo. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me. Related din po siya sa i-explain ko sa inyo po. So, magbibigay po ako ng 3 statements. So, regarding sa particular topic ng financial planning, dalawa po din yung totoo at isa po din yung lie. Okay po, ma'am? Tsaka babasahin ko po bawat statement, pero para may konting pressure lang din, ma'am, nilagyan ko lang po siya ng time. Okay po? Okay. Are you ready po, ma'am? Yeah. Dali lang to, ma'am. I'm sure kayang-kaya niyo. Okay, so I will give 3 statements about savings po. And
Magbibigay po ako ng 3 statements tungkol sa word na savings and i-identify niyo po doon kung saan po doon yung lie. Okay. Hello, ma'am. Okay, letter Hello. A. First statement po, savings. Is this the concept of pay yourself first? Next statement, it is the money you put aside for use in everyday need. And last statement, most experts recommend that you put back 10% of your income in savings. So your time starts. Sabihin ko kung ano yung lie. Yes po. Sa So tingin niyo lang po, ma'am. Wala nang po. C. Letter A po. C. Letter A yung answer. Letter C yung answer ko. Letter B po Hello. yung answer ko, ma'am. Hello po. Letter B. Wait lang. Sorry, ito sa manito ko type. Hello po, ma'am. Okay. Hello. Okay. Letter B po yung answer nila. Tama po. Akin po, yung answer ko. Yes po. Letter C po yung answer Letter ko. C. Okay po. So yung sa tatlong statements po na sinabi ko, yung lie po dun is yung letter B. Kasi po, Okay. is the money that you put aside for use in future needs po yung lie. So yung everyday money po yun. So next topic naman po tayo, ma'am. Budget. So first statement, it is a detailed record of your expenses. Letter B, if the planned budget is incorrect, it can lead to increase in cost. Letter C, cost cutting is not a part of budgeting. Starts now. May napili na po kayo. Hindi ko Hello alam. po. Letter A. Hello. Okay, ma'am, okay lang po, ma'am. Kahit ano lang po. Kung ano lang po yung sa tingin niyo. Letter A. ano po? Ayan. Letter A. Letter A. So, yung wrong answer po is letter C. Cost cutting is not a part of budgeting. Actually, part po siya ng budgeting. Kasi pag nagpo-budget po tayo, di ba, para makaipon po tayo ng mas marami, nagpo-cost cutting po tayo ng mga expenses. Hindi po important. Next topic po is life insurance. First statement po, best time to get a life insurance is when you don't need it the most. Next statement, life insurance isn't important right now if you are young, single, and don't have any dependents. Next, the earlier you buy life insurance, the better. Ngayon niyo po yan, ma'am. B. B po. Ay, sorry, hindi ko pala na... So, life insurance isn't important right now if you are young, single, and don't have any dependents. So, maling-mali dito, no, ma'am? Kasi, syempre, habang bata pa po tayo at wala pa po tayong dependents, dapat nag-start na din po tayo na magkumuha nito para makapag-prepare po tayo. So, tama po kayo. Next po natin is investment. So, first statement, investing in something that you don't understand is not an example of gambling. Letter B, palawagan is an investment. Letter C, investment is a marathon, not a 100-meter dash, time alley, or time starts now. Sorry, hindi ko alam kung ano yung paluwagan. Letter B. Letter B po.
Ay, ewan ko. Hindi ko alam kung ano yung paluwagan. Sige. Yung palawagan po, ma'am, ano sikat yun sa ating mga Pinoy, ma'am, eh. Yun po yung, nakapag-try na din po kasi ako niyan. So, meron kayong group of people, tapos nagbubunutan kami kung sino unang sasahod hanggang sa uli. Tapos magpo-contribute po kayo ng pera. Ayun po. So parang part na din siya na investment, pero hindi siya good investment, kagaya ng stocks, bonds, mutual funds. Pero isa pa rin siyang kind of investment. So kaya naman po mali yung letter A, ma'am. Yun nga po, investing in something that you don't understand is not an example of gambling. Actually, sample po siya ng gambling. Kapag pupasok ka sa isang investment na hindi mo naman alam kung ano talaga yun. Next po, ma'am, is yung debt. Hello, Ma'am Althea. Hello. Okay pa po ba kayo? Yes po. Okay po. So, last na ito. Okay, so, first statement, debt encourages you to spend more than you can afford. Letter B, debt borrows from your future income. Letter C, all debts are bad. Oh, ma'am. C. No pressure, ma'am. Wait. Yeah, C. Letters. So, tama po kayo, ma'am. No? So, hindi naman po lahat ng debts is bad. So, actually, yung iba, kinakailangan din talaga natin minsan mangutang para makapagsimula. Pero, syempre, dapat po natin bayaran. Okay, ma'am, no? So, dun, sa pagkakatanda ko, ma'am, nakadalawang tamang sagot po kayo. Pa-identify po kayo ng dalawang lie statements. Opo. So, yun po, yun nga po. 1 to 2 po yung score na nakuha nyo. So, you need to schedule a one-on-one session with your financial advisor. So, good thing, ma'am, nandito po kayo at may share ko po sa inyo kung ano po yung sa tingin ko po is makakatulong sa inyo. Hello po, ma'am. Okay. So, yung mga statements po na tinanong ko sa inyo kanina is, tinignan lang po natin kung ano na po yung alam nyo tungkol po. Kasi yung mga words na yun is very essential po sa ating financial planning. Ma'am, kilala niyo po ba itong nasa picture na ito? No po. Sino po siya? Hindi ko po kilala. Ay, hindi niyo po kilala, sorry. Actually, siya po yung lolo ko. Joke lang po. Siya po si Abraham Maslow. No? So, kilala siya sa psychology kasi siya po yung father of humanistic ng psychology. And siya po yung creator po ng Maslow's hierarchy of needs. So, narinig niyo na po ba yung tungkol doon sa concept po na yun? Hindi pa. So, ang theory po ng Maslow hierarchy of needs, meron po siyang 5 stages. No? So, ito po yun. Yung first stage po niya is yung physiological needs. Diba? Just like, kailangan natin kumain, uminom, matulog. Ayan po. And yung next stage naman po niya, kapag na-fulfill na natin yun, we want safety po, di ba? We try to earn money, build up our resources, and shelter to protect us against danger. Ayan po. Tapos yung next stage po niya is yung love and belongingness. And po, we decide to be close to our family or friends. Tapos kapag na-fulfill na po natin yan, we look for self-esteem, confidence, and respect. Kasi yung pinaka-top po ng pyramid is yung self-actualization. Wherein, gusto natin may ma-achieve tayo, may full potential, including creative and activities. So, yung concept po ng Maslow hierarchy of needs is related din po siya sa financial pyramid.
So, financial pyramid. No, anong level na po ba kayo, Ma'am Althea, sa tingin niyo sa financial pyramid? So, bago po yan, explain po muna natin kung ano po yung financial pyramid. So, yung financial pyramid po, nagsiserve po ito as a guide para sa ating lahat, para maintindihan po natin yung financial condition and ma-assess po natin kung ano po yung financial health meron tayo. So, kaya ko po na-example sa inyo kanina yung sa Maslow hierarchy of needs kasi halos same concept din. Hindi po yan si Liza Soberano. Ako po yan. Kaya, dito po tayo sa building foundation ng pyramid lang. Okay, kasi, ito, sinasabi po nila na yung pinaka-bottom po ng pyramid is yun po yung pinaka-strongest dapat. So, ano po ba yung mga pinakailangan natin sa pinaka-base? Wealth protection. Ano naman po yung mga dapat natin protection na emergency fund, life insurance, health insurance, and HMO. So, the base of the pyramid represents the most basic need ng bawat individual na kailangan natin na-fulfill. Ito po yung protecting stage natin. Di lang para sa atin, kundi para rin po sa pamilya natin. Pinoprotektan natin yung sarili natin sa pinatawag nilang odds of life, o yung mga uncertainties. Ano nga po ba yung, meron pong meaning yung odds. So, old age, disability, death, and sickness. So, ito po yung mga wealth protection na kailangan po natin na serve as foundation. So, health insurance, emergency fund, HMO, and life insurance. Ma'am, tanong ko lang po kayo, ano po yung idea niyo na amount ng savings in terms of emergency fund? Emergency fund. Emergency fund po, kung ano yon? Opo. Ano po? Savings na ginagamit pag emergency. Yes, ma'am. Sa tingin niyo, ma'am, gaano katagal, ilang months po yung kinakailangan po para ma-fulfill po natin yung emergency fund? 3 to 6 times ng salary. Okay, so tama po kayo, ma'am. Okay, so sa second level naman po ng ating pyramid, ito na po yung build stage natin. So, wealth accumulation. So, ina-assume po nito na meron na po tayo ng lahat ng nandito sa base ng life insurance, emergency provision, and life insurance po. Ayan po yung second level natin. No? So, it assumes the understanding that you already have a good protection as a foundation. Ayan po yung mga nasa baba. Okay. So, dito po sa stage na to, pinaghahandaan po natin yung mga retirement savings, education savings para sa ating mga anak or kung may anak na po. Ganun po. Nag-i-invest din po tayo ng funds para makapag-prepare po sa ating future needs. Ma'am Althea, tanong ko lang po kung meron na po kayong investment. Yes po. Anong investment po? Insurance po. Insurance. Ito po ang life insurance. Okay po, ma'am. Okay po, no? So, let's go na po dun sa pinaka-tip po ng ating pyramid. Yung tip po ng ating pyramid, ito po yung sinasabi nilang pinnacle of everyday na dapat mong put in place. Okay, dito
po yung harvest mo na po lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pinagtrabahuan mo. At prepare ka na po na mag-iwan ng lasting legacy sa future generation. Kaya po, wealth transfer na po tayo para hindi na rin po madala ng susunod na generation ng burden po. So, ayan po yung financial pyramid po natin. So, when should I start? The best time is yesterday. The second best time is today. Ma'am, share ko lang po sa inyo. Nung pagka-graduate ko po, 19 years old po. So, narinig ko na rin po yung tungkol sa insurance, pero parang hindi ko pa kasi siya ng priority. Kaya nitong 22 years old lang po ako kumuha. So, masasabi ko po siya na parang best time is yesterday. Sana dati pa, nagsimulan ako. So, kung simulan ako dati pa, siguro mas malaki-laki na po yung na-invest. Pero good thing, di pa naman po huli yung lahat. Meron pa naman po tuloy. So, eto po, start po ako na kumuha ng life insurance. Ngayong taon po. So, insurance, sabi, today you're insurable. Maybe tomorrow you're not. So, today, if you're insurable, let's do it today. Do it ASAP. No? So, pwedeng, kapag dumating po kasi yung time na naman po sana, kasi nangailangan po tayo, tapos wala po tayong life insurance. Hindi na po natin maibabalik kung ano po yung time na lumapit po sa atin yung ibigyan natin financial advisor. Nag-offer. So, habang maaga pa, mas maganda po kung simulan na po natin. Ayun po. Investment is a marathon, not a 100-meter dash. Time, ally, or friend. You may be late, but time will not. Sabi ni Benjamin Franklin. So, ma'am, ano po yung nakikita niyo sa screen? Spam ni Trump. Opo. Actually, opo. Dalata po siya naman po. Spam po. Kasi po, di lang po pinakita dyan yung expiration date. Pero yun po yung gustong i-impart niyo. So, tayo po mga tao, po kasi natin alam kung kailan po tayo mawawala. Si Lord lang po yung nakakalam. So, dapat, mas maganda kapag handlaan po natin kung ano po yung mga nangyayari sa future. So, when you die or live too long, these are the people you might be needing. So, relatives who might give aid and help. Sila yung tutulong sa'yo, magpapatay sa hospital, pero hindi rin nila mabibigyan ng pangailangan mo. Friends who might give donations and prayers, pero syempre hindi pa rin nila makakapag-donate sila, pero hindi pa rin mabibigay lahat ng kailangan mo pera at masupport yung naiwan ng beneficiaries. Colleagues who might give flowers and assistance. And syempre, good thing kung meron kang financial advisor na pwedeng magbigay sa'yo magbigay sa family mo ng check. Diba? Matutulungan niya yung mga beneficiary mo na makapag-start kahit ganun, nawala yung pinaka-breadwinner. So, 5 questions natin. After mo po makita itong concept ng financial planning, nakikita mo po ba yung mga reasons bakit dapat meron po tayong financial plan? Ano po yung Yes po. Ano po yung mga yun? Para po dun sa ma-fulfill ko yung needs bawat dun sa stages sa pyramid. So, tama po kayo dun, ma'am, no? So, para magkaroon po tayo ng tamang pagpaplano sa ating financial.
Okay, ma'am. Next po, mahalaga po ba sa'yo yun? Bakit po, ma'am? Yes po, para makapag-retire ako ng maga. Okay, so maganda. Ano po yun? Next po, tingin niyo po, ano po yung mga consequences sa mga tao at pamilyang walang financial? Magiging burden sa family. Tama po. Talagang marami po kayong nakuha. Ha? Okay. Next, ma'am, nakakabahala po ba yun para sa inyo? Bakit? Yes po. Nakakabahala po. Opo, kasi ayoko pong maging burden. Okay po. Last po, hindi ko alam kung kaya ko, pero kung kaya ko at meron ako ipapakita sa yung plan or program, at tingin mo okay naman nagpasok naman sa budget mo, masaya ka bang makapagsimula ngayon? If nakita mo na okay at pasok sa budget. Yes po. Okay, ma'am. So, ma'am, are you ready po to change your perspective po? Yes po. Ano po yung mga nakapagpabago sa perspective mo? Ano po? Ano po yung mga sa tingin niyo, ma'am, na nakapagpabago sa inyong perspective? Maganda pong financial advice. Kita mo ba? Sorry. Hello po. Hello po. Yes po. Same question. Next slide ko na po kasi same questions. Nakaka-English mo. Okay, nung meron po kong mga ipapakita sa inyo na offer, na recommendation po na program ni Sunlight po, no, na baka sakaling mas maka-inspire din po sa inyo. So, si Juan de la Cruz, 20 years old, non-smoker, meron po siyang insurance coverage na 1 million and accidental death benefit na 500,000. So, if ever po si Mr. Juan, huwag naman sana, wala po siya dun sa exam, makakakuha po yung family niya po, beneficiaries niya ng 1.5 million. And with regards to investment naman po, yung fund value niya at the age of 60, on 10% interest, magiging 4.3 million. Fund value naman po at the age of 65 on 10% interest, 6.2 million. Pero hindi po ito guaranteed. Depende pa rin po sa takbo ng ating market. So, another example, ma'am, si Ma'am Juana de la Cruz, so 25 years old, non-smoker again. So, insurance coverage niya is 1 million. And accidental death benefit is 500,000. Divided mo nila. So, ganun din po, makukuha din po ng family niya. If ever wala siya, wala sa akin. So, 1.5 million. With regards to investment naman po, ang fund value at the age of 60, ang 10% interest niya is 7.2 million. So, mas mababa kasi late na siya nakapagsimula. And yung fund value naman niya at the age of 65, ang 10% interest is 11 million. Ganun pa rin po, ma'am, di pa rin po siya guaranteed. Depende pa rin po sa takbo niya. And ito, ma'am, yung most recommended po na program ni Sun Life is Sun Fit and Well na maaari nyo rin po i-consider na makakatulong po sa inyo after nyo pong ma-create yung financial serenity. So, and po, ma'am, si Sun Life po is meron po siyang plan kung saan pwede kang ma-covered sa 114 critical illness. 64 major critical illness, 34 minor, and 16 specific cancer conditions. Yun po. And covered ka rin ito ng hospitalization and post-hospitalization habang ikay nagpapagaling. If pina-recover naman po tayo sa bahay, covered din po tayo ng home recovery.
At kapag 6 months below naman sa client, dun po tayo makaka-receive ng palliative care, which is 10% of the base amount. And po, kung life insurance din ito, ma'am, if ever death po yung nauna, wag naman sana. Or if maging healthy naman si client, may cash benefits din po siya na pwede niyang magamit pang retirement. Ito po yung dividends and paid up bonus. At pagdating sa 65 years old, makareceive din po kayo ng yung client ko, ng 5% of your face amount na pwede niyo pong magamit sa inyong pagtanda. Thank you. So, ma'am, kamusta naman po after po ng mga narinig din, ma'am? Sabi niyo nga po sa akin kanina na bago po yung perspective niyo. Ano naman pong mga masasabi niyo po, ma'am, tungkol po sa present TV? Na-encourage po ako kumuha ng sa itong Sunset and Rise. Kasi health is wealth. Okay, ma'am. Tama naman po yun. So, ma'am, if sabi niyo po interested po kayo, pwede po ba ako mag-set ng appointment sa inyo, ma'am? Kung kailan po kayo available para mas elaborate ko pa po sa inyo yung iba naming programs. Pinito namin is makatulong po sa inyo, sa pangangailangan po ninyo. Okay po. No problem. Sige, ma'am. Chat na lang po tayo, ma'am, sa date, ma'am, kung kailan po kayo available. Hingin ko na lang po yung contact number nila, ma'am, saka email address po. Okay po. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong time. God bless you po. Thank you. Thank you. Alright. Okay ka na, Rai? Rai, okay ka na? Okay, sir. Yan, patanggal na ng share screen. Galing, ah. Yan, okay. Thank you. Palakpakan naman natin si Rai. Galing. So, Rai, yung tone of voice mo, okay naman siya, good naman siya. Kakabahan. So, oo. Medyo medyo kailangan lang natin i-practice kung paano siya ilaro-laruin. Mamaya itutuloy-tuloy ko kung paano natin lalaro-laruin yung tone of voice natin. Tapos yan, maganda naman na nag-throw ka ng humor. Okay? Kung kaya mo na hiritan ng humor yung client, okay yun. And then, outside the box, sobrang creative mo, no? Present mo yung pyramid. Yan. And then, yung 5 questions, naitanong mo naman siya, naitawid mo naman siya ng maayos. Ito lang, Rai, yung areas for improvement na hopefully magamit natin pare-pareho. Right now, we are most likely presenting sa ating mga clients virtually. So, I highly recommend